Amen. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Amen. Tayo po'y magsisimula na sa ating gawain sa gabing ito. At tayo po'y, bago tayo magsimula, tayo po'y magkamayan na may buong puso natin sa bawat isa. Sulatan, magipagpas po kayo sa akin sa Salmo 100. Nasubukan na pong bawat isa. Isabayin niyo po sa pagbasa. Salmo 100, verse 1 to 5. Kayo yung mga tao sa buong mundo, sumigaw kayo ng may kagalakan sa Panginoon. Paglingkuran ninyo ng may kagalakan ang Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya na umawit sa tuwa. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ang Diyos. Siya ang lumikha sa atin, tayo sa Kanya. Tayo'y Kanyang mga mamamayan na parang mga tupa na Kanyang inaalagaan sa Kanyang pastulan. Pumasok kayo sa Kanyang templo ng may pasasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa Kanya. Dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya ay walang hanggan at ang Kanyang katapatan ay magpakailanman. Amen. Yes. Sa gabing ito, ayoy, po, manalangin. At yung mga kapatid, magsambit po tayo ng papuri sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo. Lord, salamat Panginoon sa gabing sorgan. Mga naming makapangyarihan, nagbigay buhay sa aming Panginoon, nagbigay kalakasan, Panginoon. Salamat Panginoon sa gabing ito, Panginoon, na narito po kami, Panginoon, na nagkakaisa, Panginoon, na papurihan ka at alayan ng pagsamba, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay magiging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Lord, sukan mo po ang nasumpungan mo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Kami po humingi ng kapatawaran, Panginoon, sa mga nagawa naming kasalanan. Sinasadya man ito, hindi, Panginoon. Lord, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Ama namin, Panginoon, malaya na po kami makatawag sa iyo, Panginoon, ang Panginoon namin, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa gabing ito, Lord God. Pangunahan mo po ang gawain ito, Panginoon. Dahil walang saysay, Panginoon, ang gawain ito kung wala po yung pagsama, Panginoon. Holy Spirit, we acknowledge you at in this evening, Lord God. Malaya po kayong magagawa sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ama namin, Panginoon, nais po namin maranasan ang iyong presensya sa gabing ito, Lord God. Dahil yun po ang aming inaasahan, Panginoon. More, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Makita, Panginoon, ang katapatan at kadakailaan mo sa buhay namin, Panginoon. Na ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Kaya, Panginoon, sa iyo ko po pinagkakatiwala, Panginoon, ang gawa nito magmula sa simula, Panginoon, hanggang sa wakas, Panginoon. Maging sa mga gagamitin mo, Panginoon, sa harapang ito, Lord God. Kayo, O Diyos, ang mamuna sa buhay nila, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, at maitaas, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, tawagan ko si Brother Briggs para sa pag-aawitan.
Purihin po ang Panginoon. Sino na pong handang lumapit at awitan ng ating Panginoon ngayong gabi pong ito? Amen. Sino pong handa ng magpuri sa Kanya ng may buong kagalakan? Amen. Sige po tayo magsabit na magpuri sa ating Diyos. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Holy Spirit, you are welcome in this place, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Alay namin na pagpupuri sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Alay namin pagpupuri sa inyo, Panginoon. Sa aming kalagitnaan. Ito lang yung gusto ko. Ang Panginoon. Yeah.
ang inyong mga anak, Panginoon, sapagkat yun lamang ang dapat naming panghawakan, Panginoon. Ang inyong mga pangako ay totoo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Mahalaga sa amin ang inyong ipinangako, Panginoon, na kami inyong palalakasin sa tuwing kami nanghihina, na kami inyong magtatagumpayin sa lahat ng sitwasyon, Panginoon, na kami inyong pagpapalain, Panginoon, O Diyos, sapagkat sa biyaya niyo'y inagay kaming kagalakan sa buhay na ito, O Diyos. Hallelujah. Hayaan namin manangan kami sa inyong pangako, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na makamtan namin ang tuwing na kapayapaang nagmumula sa inyo, O Diyos. Because you are the Prince of Peace, O Diyos. Hallelujah. You are everything to us. Hallelujah. You are our God. You are powerful God. You are the magnificent God, O Diyos. Hallelujah. Hayaan niyo kung maranasan namin ang inyong kadakilaan, ang inyong kaluwalhatian, O Diyos, na isa sa inyo lamang nagmumula. Purihin kayo, aming Ama. Hallelujah. Patuloy namin kayong aawitan. Patuloy namin idedeklara, Panginoon, na sa inyo lamang na yung makakamtan ang tunay na kapayapaan sa Diyos na nagmumula sa inyo. Ulitan natin ang Diyos. Panatag. Diyos ang gumagabay. Diyos ang gumagabay sa isip ko namin. Ang kanyang mga kamay. Kanyang mga kamay aking gabay at patnubay tanging sa piling niya. Lubos ang ligaya. Lubos ang ligaya.
Hallelujah. Lack of faith deserves the law of Jesus Christ. Sa pangalan ng Panginoong Jesus at ang pagkiramdam ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Yun po ay ihanda na po natin ang ating puso't isipan at tayo naman ay makikinig ng kanyang salita. Ngayon po ay tinatawagan ko na po si Brother Joe Benitez na maghayag ng salita ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Yan po ba tayo? Nilalami pa. Salamat sa Panginoon kasi nandito tayo. Kahit medyo malamig panahon, pinipilit pa natin pumunta dito sa kanyang bahay, sambahan para mag-aral at magbulay-bulay ng kanyang salita. Salamat sa Panginoon. Sige po, tumayo po tayo. Tayo yung sagot ng manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Ang maraming Diyos makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa gabing ito na muli Panginoon ay dinapon niyo kami sa lugaring ito Panginoon na magbulay ng iyong mga salita. Lord, dalangin ko Panginoon na yung banal na Espiritu Panginoon na tulungan yung bawat sa amin Panginoon na maunawa namin yung mensahe sa gabi nito Panginoon. Salamat Panginoon, sa inyo lamang kami umaasa. Gamitin niyo lamang po ako ng daluyan yung pagpapalang spiritual Panginoon. Salamat Panginoon, tago niyo lamang po ako sa inyong likuran para kayo Panginoon ang maitaas sa aming mga buhay. Salamat Panginoon sa inyong kapurihan, kadakilaan, sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yung pag-aaralan natin, sigurado, alam nyo na. Alam nyo na yung halos parati na nating naririnig yung pag-aaralan natin ito sa mga Mateo, sa mga talinhaga ng Panginoon Jesus. Sige po, tayo po muna ay tumayo uli para sa salita ng Diyos. At magpagsalitan po tayo sa bulay-bulayin natin yung Mateo 20, 1 hanggang 16 po. Mateo 20, 1 hanggang 16. Tayo po ay magsalitan po tayo ng pagbabasa. Sige po, ako sa una. Mateo 20 verse 1. Sinabi ang manggagawas sa ubasan. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa kwentong ito. Isang araw, maagang lumabas ang isang may-ari ng ubasan para humanap ng manggagawa. Verse 2. Nang makita siya ng mga manggagawa, ipagpapasundo siya sa kanila na makatanggap sila ng karapat-dapat sahod para sa isang araw ng trabaho. At pagkatapos ay pinapunta ang mga ito sa ubasan. Verse 3. Nang mga alas 9 ng umaga, lumabas siya muli at may nakita siyang mga taong walang trabaho at nakatambay lang sa may palengke ay pamilihan. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. Babayaran ko kayo ng nararapat. Verse 5. Kaya pumunta ang mga ito sa ubasan. Nang bandang tanghali, muli siyang lumabas at may nakita pang ilang mga tao. Pinagtrabaho rin niya ang mga ito. Ito rin ang ginawa niya ng mga alas 3 ng hapon. Nang mag-alas 5 na ng hapon, muli na naman siyang lumabas at nakita pa ng mga ilan na nakatambayan. Sinabi niya sa kanila, bakit maghapon kayo nakatayo niyan at walang ginagawa? Verse 7. Sumagot sila, dahil wala naman pong nagbigay sa amin ng trabaho. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. Nang magtatakip sila, sinabi ng may-ari sa kanyang katiwala, tawagin
Unahin mo ang mahuling nagtrabaho hanggang sa mga unang nagtrabaho. Verse 9, dumating ang mga nagsimula ng alas 5 ng hapon at tumanggap sila ng sahod para sa isang araw na trabaho. Nang mangyari ang mga unang nagtrabaho, inakala nilang tatanggap sila ng higit kaysa sa mahuling nagtrabaho. Pero tumanggap din sila ng ganumunding halaga. Verse 11, pagkatanggap nila sa sahod, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, ang mahuling dumating ay sa oras na nagtrabaho, samantalang kami ay nagtrabaho ng buong araw at nagtiis ng init, pero pareho lang ang sahod namin. Sinagot ng may-ari ang isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi ba't nagkasundo tayo na bibigyan kita ng sahod para sa isang araw na trabaho? Kaya nagawin mo ang sahod mo at umuwi ka na. Desisyon ko na bigyan ng parehong sahod ang mga huling nagtrabaho. Hindi ba't may karapatan akong gawin ang gusto ko sa pera ko? O naiingit ka lang kayo dahil mabuti ako sa kanila? 16, pagkatapos sinabi ni Jesus, ganyan din ang mangyayari sa huling araw. May mga hamak ngayon na magiging dakila, at may mga dakila ngayon na magiging hamak. Amen. Sige po, tayo na po ay makaupo. Ito yung pagpubulay-bulay natin, yung manggagawa ng ubasan. Yung, di ba, ito narinig na natin yung si Pastora Ruru na hindi sa tagal, di ba? Ito yung may-ari naghahanap ay may umaga, tanghali, alas 9, alas 3, alas 5 ng hapon, di ba? Parang tayo din yun na mga kapatid ko sa Panginoon na hindi sa nauna ka dito sa church o yung mga bago kasi bawat kapag parang kapag kayo nauna dito tapos yung mga bago hindi sa paningin ng Panginoon hindi walang matagal, walang bago. Kung sabihin mo na matagal ka na, pero yung puso mo hindi yung sa kasi alam natin na matagal, parang example, parang matagal ka na dun sa trabaho mo. Tapos may dumating na bago. Yung gusto ng Panginoon kasi, kahit matagal ka na sa, parang dito sa church, matagal ka na, nandun pa rin yung pagkababa ng loob mo, yung mababa yung loob mo sa yung magpakumbaba ka na lang. Kasi, kung ay nauna pa ako dyan, mas alam ko na to. Hindi mo alam yung iniisip ng Panginoon. Kasi, di ba, dito, sinabi dito, parang tayo din to, no? Sinabi ni, sa una, sa 20 verse 1, sinabi ng pa ni Jesus sa kanila, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa kwentong ito. Isang araw, maagang lumabas ang isang may-ari ng ubasan para humanap ng mga manggagawa. Lahat tayo, tinawag tayo dito para saan? Manggagawa ng Panginoon, di ba? Hindi tayo tinawag dito na parang magpataasan tayo ng pride. Kasi matagal ako dito, ikaw hindi. Dapat susunod ka sa akin. Dapat hindi yun. Tinawag tayo sa isang layunin para magtrabaho, manggagawa ng Panginoon. Hindi tayo magmamalakihan sa
kapwa natin din manggagawa. Diba? Kaya, dito, ilang beses yung may-ari na lumabas? 5 beses na lumabas. Dito pa, nung sa 2, nang makakita siya ng manggagawa, nakipagkasundo siya sa kanila nang makatanggap sila ng karapat-damang sahod para sa isang araw na trabaho. At pagkatapos ay pinapunta ang mga ito sa ubasan niya. Sa atin hindi naman tayo sabay-sabay na tinawag ng Panginoon, di ba? Hindi yung ito nauna kayo, ito pangalawa. Hindi. Sa pagkatawag sa atin, tayo yung hindi tayo sabay-sabay na yung may layunin bago tayo natawag ng Panginoon eh. Hindi yung parang gusto mo lang na pumunta ka dito sa church, makinig ka. Hindi. Kung sa kung bagyan lang natin, mahirap na ayan talaga eh. Kung tayong nag-ano sa church, yung parang kusang pupunta sa church. Anong natin, mapapala natin? Mas masarap matulog, di ba? Pero ang Panginoon, kung siya yung tumawag sa'yo, tignan yung mga apostol. Pag tinawag niya yung mga si Santiago, Pedro, di ba? On the spot, pupunta. Gayon din tayo na kapag magkakaiba yung natin, yung pagkatawag sa atin. Pero worker tayo ng Panginoon, manggagawa tayo ng Panginoon. Kahit magkakaiba yung natin, oras. Dito pa sa 3. Nang mga alas 9 ng umaga, lumabas siya muli. May nakita siyang mga taong walang trabaho at nakatambay lang sa mga pamilihan. Or sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. Babayaran ko kayo ng nararapat. Kaya pumunta ang mga ito sa ubasan niya. Ubasan. Nang bandang tanghali, muli siyang lumabas at may nakita pang ilang mga tao. Pinagtrabaho rin niya ang mga ito. Ito rin ang ginawa niya ng mga alas 3 ng hapon. Nang alas 5 na ng hapon, muli na naman siyang lumabas at nakakita pa ng mga ilan na nakatambay lang. Sinabi nila sa kanila, bakit maghapon kayo na nakatayo riyan at walang ginagawa? Sumagot sila, dahil wala naman pong nagbigay sa amin ng trabaho. Sinabi sa kanila, punta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. Yun na. Tinawag tayo ng Panginoon para magtrabaho. Tsaka hindi tayo tinawag ng Panginoon. Ay, yung parang ilang beses makakaibang oras yung pagkatawag sa atin. Pagkatawag niya sa mga manggagawa. Pero isang layunin, manggagawa. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, dapat pantay-pantay. Yung walang mas mataas, walang mas mababa. Kasi ang Panginoon, hindi siya tumitingin kung gaano ka katagal, kung gaano ka bago. Yung tinitignan ng Panginoon yung puso mo, kung willing kang talagang sumunod at gumawa ng inuutos niya. Yun yung na kung willing, hindi yung magpataasan. Dito sa 8, nang takip silim na, sinabi ng may-ari sa kanilang katiwala,
Tawagin mo ang mga manggagawa at bigyan ng sahod. Unahin mo ang mga huling nagtrabaho hanggang sa mga unang nagtrabaho. Dumating ang mga nagsimula ng alas 5 ng hapon at tumanggap sila ng sahod para sa isang araw na trabaho. Then, nang dumating na ang mga naunang nagtrabaho, inakala nila tatanggap sila ng higit kaysa mga huling nagtrabaho, pero tumanggap din sila ng ganun ding halaga. Ganun. Dito tayo sa Roma 2 verse 11. Sabi dito, sapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Hindi wala siyang kahit yung sa binasa natin, di ba? Walang matagal, walang bago. Lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. Malinaw dito sinabi sa Roma 2:11, sapagkat pantay-pantay ang paningin ng Diyos sa lahat ng tao. Yung tinitingnan ng Panginoon talaga yung puso mo, kung willing kang talagang sumunod, willing kang gumawa sa kalooban ng Panginoon. Balik tayo sa teksto natin sa tayo 11:12. Mateo 20:11-12. Pagkatanggap nila sa sahod, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Tinabi nila, ang mga huling dumating ay 1 oras lang nagtrabaho, samantalang kami ay nagtrabaho ng buong araw at nagtiis ng init, pero pareho lang ang aming sahod. Parang ganito yun yung parang, yun nga, yung matagal ka na dito sa church, tapos may dumating na bago. Mas marami akong alam. Mas marami na akong alam dyan kasi bago-bago lang. Pero talaga sa paningin ng Panginoon, walang bago, walang matagal. Walang walang matanda, walang bata, walang babae man o lalaki, yung paningin ng Panginoon talaga. Pantay-pantay, wala siya. Kahit mayaman ka man, kahit mataas yung pinag-aralan mo, o kaya wala kang pinag-aralan, yung Panginoon talaga pantay siyang tumingin, hindi siya parang hindi siya parang sa atin kapag di ba? Kapag mga mayor ganun, VIP na yan, di ba? Tapos yung mga magsasaka lang dito, sabi nila, di ba? May separate. Pero sa Panginoon, walang separate yan. Pantay-pantay tayo sa paningin ng Panginoon. Ganon din sa matagal ka nga dito sa church, matagal ka nang manggagawa. Pero yung buhay mo pa rin ganun pa rin. Dapat tayo yung hindi mo alam yung bago lang na pumunta dito, akala mo lang bago lang siya, pero yung lang pala mas
marami pang alam kaysa sa'yo. Kaya parati nating ano natin yung huwag tayo magpagmataas. Kasi yung mapagmataas yun yung ano yung dun yung nag-ano tayo, yung parang nagmamalaki tayo sa ano, sa mga kasama natin. Dito sa 13, sinagot ng may-ari ang isa sa kanila, kaibigan, hindi kita binayad. Hindi ba't nagkasundo tayo na bibigyan kita ng sahod para sa isang araw na trabaho? Kaya tanggapin mo ang mga sahod mo at umuwi ka na. Desisyon ko na bigyan ng parehong sahod ang mga huling nagtrabaho. Hindi ba't may karapatang akong gawin ang gusto ko sa pera ko? O naiinggit lang kayo dahil mabuti ako sa kanila? Dito sa 16, pagkatapos sinabi ni Jesus, ganyan din ang mangyayari sa huling araw. May mga hamak ngayon na magiging dakila, at may mga dakila ngayon na magiging hamak. Bakit nasabi ng Panginoong Hesus yun? Sabi dito, may mga hamak ngayon na magiging dakila. May mga dakila ngayon na magiging hamak. Kasi ito nga, yung marami na silang alam, yung matagal na nga parang yung matagal na, yung dito sa sa hamak na to, yung maliit kung maliit o mababa yung tingin. Yun nga yung parang matagal ka na nga dito sa paglilingkod. Pero yung parang hindi mo na alam yung yung nagmamalaki ka na nagmamalaki ka na kaysa yung bago, di ba? Yung bago parang alam natin na tahimik lang yan, pero kapag matagal na, di ba, parang sa trabaho natin, kapag matagal ka na, alam ko na yan, parang nagmamagaling. Diba? Kapag matagal ka na sa trabaho, mamagaling ka na. Pero yung bago, talagang nagpapaturo yan. Ganun din sana tayo. Na kahit alam na natin yung parang yung magpaturo pa rin tayo kahit kasi may alam siya na hindi mo alam, na may alam ka na dapat lang tayo fair. Walang mataas, walang maging humble. Humble tayo na, kasi manggagawa tayo ng Panginoon. Kasi sabi nga sa salita ng Panginoon, di ba? Salita ng Diyos. Yung nagpapakababa sa yung tinataas ng Panginoon, di ba? Kaya maging magpakababa na tayo. Kasi ang Panginoon na lang yung magtataas sa atin. Kasi kapag yung magpataas tayo, wala tayo hindi dapat makita sa atin na tayo manggagawa ng Panginoon. Yung may kababaang loob tayo na kahit mahirap. Yun nga, yun sa trabaho ko ngayon, yung ko dun sa yung naiisip ko talaga, pinapaisip sa akin ng Panginoon yung parang ako yung pinagdilingkuran mo, yung magtrabaho ka ng tawag ko, hindi ko yun,
magtrabaho ka na parang ako yung pinaglilingkuran mo. Hindi ko alam kung ano yung verse na yun, yung maglingkod ka na parang ako yung pinaglilingkuran mo. Yun yung napapaisip sa akin. Kaya dati rin, nung parang sa trabaho ko doon, parang alam ko na yan. Kaya parang minsan, naano ako sa sarili ko na, bakit ganyan? Parang nabibigatan ako sa sarili ko na, bakit ganyan? Alam ko na yan, ganyan. Yun nga, pinapaisip sa akin ng Panginoon na, yung pinaglilingkuran ay yung parang ako yung pinaglilingkuran nun, yung magtrabaho ko na lang na parang ang Panginoon na lang yung yung pinaglilingkuran mo na yung gumagawa ka, yun na lang yung mo sa Panginoon. Dito sa sa 2 Timothy 2 verse 15. Second Timothy verse 2:15. Sabi dito, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa ng walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Amen. Dapat ganun tayo na bilang manggagawa ng Diyos. Manggagawa ba tayo? Amen. Bilang manggagawa ng Diyos, dapat huwag tayong mahiya. Pagsikapan natin na yung gawin yung mabuti. Yung makita yung gawa ng Panginoon sa ating buhay. Kahit mahirap na yung sitwasyon natin, magtiwala pa rin tayo sa Panginoon kasi Siya lang yung gagabay at makakatulong sa atin. Parati tayo yung magpakababa, humble. Pa-humble tayo. Huwag tayo mapagmataas. Huwag natin yung pride natin. Yung pride, pag naraba lang yun. Yan na lang natin. Humble tayo para makita yung ng Panginoon sa atin. Yung buhay natin ay magamit ng lubos ng Panginoon. Kasi kapag yung pride, alam natin na iba yung direction yan. Kasi yung pride, di ba, parang sa trabaho, alam mo na lahat yan eh. Kahit hindi mo pa alam ko yan. Parang hindi ka tumitingin na yung pagkakamali mo. Parang yung mataas yung tingin mo sa sarili mo, hindi ka nagkakamali. Kaya tayo manggagawa ng Panginoon. Yun nga yung inisip ko sa yung sa camp nung nakaraan, yung si sa Dubai ba yun? Yung maliit na pastor Pajo, pastor? Yung pangalan din? Doon sa divided session tayo, basta tayo manggagawa, sabi niya, hindi, anong sabi niya? Nakalimutan ko na yung niya. Tayo manggagawa ng Diyos. Ay hindi tayo manggagawa ng tao. Yun. Hindi tayo manggagawa ng tao, tayo manggagawa ng Panginoon. Sige po, yan lang po. Tayo po ay tibay at manalangin. Hallelujah. Namin Diyos, kapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa mga salita na parating kahit kami, Panginoon, ay matagal na sa paglilingkod, Panginoon, may bago parating humble kami, Panginoon, na humarap sa kanila, Panginoon, na nasigit pa yung namin, Panginoon, na
mas marami pang alam yung mga bago kayo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na kami, Panginoon, ay inyong manggagawa na hanggang sumunod, Panginoon, sa inyong utos, Panginoon. Tulungan yung bawat isa sa amin, Panginoon, na magawa namin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na mahirap, pero salamat, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang nagbibigay ng kalakasan, pangailangan, Panginoon. Salamat, Panginoon, wala kayong katulad, Panginoon, kaya niyong gawin, Panginoon, kay Hallelujah. Salamat, Panginoon, na naming mga pinag-aralan ngayong gabi nito, Panginoon, na maging masunurin kayo, Panginoon, na manggagawa niyo bilang manggagawa niyo sa upasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyo lamang kami umaasa, sa inyong kapurihan at katilaan, tayong pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, para sa mga dinig po, at sa ito po natin ang gawain ngayong gabi. Panginoon, maraming salamat po sa gabi nito, sa mensaheng binigay niyo, Panginoon, na may nagagayamat, maunawaan namin sa mga puso isip, Panginoon. Panginoon, pinanalangin po namin, Panginoon, na bigyan niyo po ang kababaan sa aming puso, Panginoon, na hindi porkit kami ay sa mga gawa ng isang simbahan, Panginoon, ay itataas namin sa sarili, kundi kayo po ang makita sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, patuloy namin na bigyan niyo po ang pagpapala ang bawat sa Panginoon, physical, spiritual, Panginoon, financial, Panginoon, kayo po ang laging mauna sa aming buhay, Panginoon, dahil po ang design ng puso ng bawat isa, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, nilalapit po namin sa inyo. Ang tinamit ng tagapagsalita ngayong gabi, Panginoon, kilala niyo po siya, Panginoon. Alam niyo po ang design ng kanyang puso, Panginoon, kayo po mas lalong makilala sa kanyang buhay at may pahayag ang po salita sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa pag-uwi at sa mga iba't ng gawain, Panginoon, kayo po ang may taas sa aming buhay, Panginoon, at ang sa aming